Mga paps, nandito tayo sa may rooftop natin. Agang-aga po, mga 6 na mag-alas 6 pa lang po ng umaga. Yan mga kapaps, sasamahan niyo ako. Tayo po ay magpapakain sa ating mga alagang isda po. Dahil wala pa po kaming, hindi pa po ako maghahatid. Dahil mamaya pa po mga alas 7 po. Dahil hindi po sila sabay papasok po. Tanghali na po kanilang pasok, kaya samahan niyo ako mga paps. Let's go mga paps. Bago yung lahat mga paps, yung ating intro. Let's go mga paps. Bago ang lahat mga paps, flex ko po muna yung ating rooftop. Ayan po yung sitwasyon po dito. Ganyan po, pag umaga po, ang ganda po ng tanawin dito po sa aming rooftop. Ayan. Yan po, marami pong pumapasok yung mga estudyante dahil yung eskwelahan po, yun lang po. Yun po ang eskwelahan ng elementary at high school. Yan po yun. Yan po yung school. Yan. School po yan ng Corazon. Yan mga paps, yung haring araw ay palalabas pa lang po. Yan. Yan mga paps, tuloy na tayo. Let's go mga paps, samahan niyo na ako. Yan mga paps, samahan niyo na ako at titingnan po natin yung ating mga alagang isda. Ayan po. Yan pong ginagawa ko po ay na tuwing gabi po tinatakpan po natin ng plywood plastic po para pag humulan po hindi po agad mapupuno. So yan pong ginagawa po natin tuwing pag hapon po ay tinatakpan na po natin para pag magdamag po na wala po tayo, hindi po siya mapupuno ng tubig. Yan mga paps, yan, titingnan natin yung mga alaga natin, papakainin na po natin. Tapos yung maliit po natin dito na fry po, yung bagong anak po ay ililipat po natin sa taas. Tapos yung isa po ay ilalagay lang po natin sa gilid para makikita ko po yung sa ilalim kasi masyado pong natakpan po siya ng malaking aquarium kaya hindi ko po nakikita yung maliit na isda. Ayan mga paps, samahan niyo po ako ha. Ayan, ito po ay linisin po natin ito mamaya pagdating ko po pag galing po sa paghatid. Tingnan niyo po dito, ang linis na po, ang ganda na po ng mga isda natin at kitang kita na po natin sila. Ayan mga paps, pag nilalagyan ko na rin po ng mga tag kung kailan po sila pinanganak. Yan po, yung kahapon po yan, yung nilinis po natin. Yan, linaw na po. Tapos ito po ay inalis ko na po yung mga plant. So malinaw na malinis po siya. Yan po, kitang-kita na po yung mga isda. Yan. Nagpapadami lang po pala yung plant. So alisin na lang po natin para maganda po tingnan yung ating mga isda. Kitang-kita po sila. Ito po mamaya linisin din po natin ito dahil kulay birdie po. Hindi po masyado nakikita yung isda tulad po dito. Ito po yung ating mga crayfish. Yan, gising na rin po sila. Pero oras po ng tulog nila. Mamaya po linisin po natin yan. Ito lang po pinaproblema ko. Yan, yung krillings po natin. Try ko po mamaya linisin po, dagdagan po natin ng tubig. Tingnan po natin baka kasi po kakatakot pag kinuhaan po natin ng tubig, baka sumama po yung mga krillings. So pagtiyagaan po talaga natin mamaya. Ayan mga paps, papakainin na po natin sila at mamaya po ay linisin po natin. Ayun po yung sa baba. Yan po ay yung bagong anak po ay iakyat po natin sa itaas. Tapos yung isa po dito, yun pong alisin natin. Ilalagay po natin dito sa pasamano. Dito po sa balding itim. Ito po yun. Ilalagay po natin doon para makita po natin yung fry po natin sa baba na maliliit. Ayan. Ayan mga paps, samahan nyo lang po ako. Diyan lang po kayo. Habang hindi pa po tayo naalis, pakainin na po natin. Mga paps, papakita ko sa inyo yung aking pinapakain sa aking mga isda na fry. Ayan po yung ating BBS, BB Brain Shrimp.
Yan po ay live na shrimp po na ginagawa ko po sa pagpakain po sa aking mga babies. Fry, yan po yung ating pag naubusan po tayo ng mga live na ano po, tulad po ng Tubipix, yan po ang ating ginagawa po para mayroon po tayo pang suporta po sa kanila na pagkain po ng ating mga fry. Pwede rin po natin papakain yan sa mga malalaki na po natin na mga fish, pero mabilis po kasi yan. Yan po kasi buti lang po yan siya. Ngayon po ilalagay nyo po yan siya sa lagayan po at lagyan nyo po ng asin at aerator. Pag kailangan po may oxygen siya, may hangin po siya para yun po ang magiging dahilan po ng kanyang pagkapisa. Pag napisa na po siya, ang kanyang shell po ay lulutang yan po sa taas. Tapos yung mga shrimp po ay doon lang po yan sa gitna po, bababa po yan pag pinatay nyo na po yung aerator, yung oxygen, bababa po yan sa baba at doon nyo yung po kukunin para ibigay nyo po sa inyong mga alagang fry. Yan po yung ating ginagawa po. Yan po nga BBS po ay nabibili po yan sa isang apps po na para i-order nyo po yan. Nakabalot po yan siya, tapos tatakal-takal nyo lang po kung halimbawa sa isang lagayan nyo po maliit lang po ay mga 2 o 3 takal lang po ng parang kutsara po siya na maliit. Yung takalan po nila, meron po yan sila binibigay na takalan para po ito pagtakal nyo po dyan sa inyong BBS. Yan po magandang pagkain din yan po sa ating mga alaga po, yung BBS. Yan mga paps, busy-busy pa ako, hindi ko po napapakita yung pinapakain ko po dito sa kabila dahil yung ating camera po ay malapit lang. So yan na po, at nag-iisip na naman po ako kung paano ko po ililipat yung ating mga ibang isda po dahil sikip na po sila sa mga lagayan po natin. Kaya kailangan po talaga pag nag-alaga po kayo dito, marami po kayong nakahanda po ng aquarium. Dapat po dito ay meron po kayong tupperware na yung size po ay 10 by 12 o kaya 10 by 16, mga ganyan po yung lawak niya po dahil para po doon nyo po mailagay po ang inyong mga fry. Ang dami po talaga nito kasi kung ipagsama-sama nyo po magiging ano po ito, kung magiging kawawa po yung maliliit, magiging bansot po sila pag sinama nyo po yung maliliit sa malalaki, kasi yung malalaki mabilis po kumain, kaya mauubusan po ng pagkain yung maliliit. So mapipigilan po ang kanilang pagtaas ay paglaki po. Yan mga paps, lilipat na po natin yung maliit nating fry dito po sa isang tupperware po natin. Yung lagayan po, yung malalaki dito po natin ilagay sa pasamano po, at yung maliit po na fry iakit po natin para makita po natin siya araw-araw po, makita po natin siya oras-oras para ma-check po natin ang kanilang kalagayan po. Yan po, maliit lang po ang kanyang lagayan. Ano lang yun po sila, 16 pieces yung bagong anak po. Kailan lang po yan nabugan ng kanyang ina. Kaya yan po ang dapat natin titingnan para maalagaan din po natin yung kanilang sitwasyon po, para hindi po natin sila mapabayaan. Lagi po natin sila mapakain para mabilis po sila lumaki, para maganda po pag malalaki na po. Pwede na po natin sila pagsama mga 2 months ganyan. Pwede na po natin sila ipagsama kasi puro na po sila malalaki. Doon po na po sila mag-mimit na po sila, magkakanya-kanya na po. Kung mayroong lalaki po dyan, masipag po mag-mimit na po yan sila para mabuntis po yung ating mga babaeng mugdi.
maganda po talaga pag meron pong lalaki na masipag ano po sa mga babae para mabilis po dumami. Ang ano po dito, kailangan po sa isang lalaki po mga 4 na babae o kaya 3 yun para mabilis niya po malahian po yung mga babae. Ang akin po, yung umpisa po sa akin, binigay po sa akin ay isang lalaki at 5 babae. So, buti na lang na sipag naman po yung lalaki natin. Nakayanan niya naman po yung 4 na babae. Kaya yung gagawin po natin sa sunod ay mapipili lang po tayo ng magaganda po. Ano lang po, 1:3 na gagawin po natin. Kasi yung iba po, trial lang po ginagawa nila. Sa atin po ay gawin po natin 1:3 para tingnan po natin kung kaya po ng lalaki. Pero okay lang po yan. Sa tingin ko po kaya naman po ng lalaki. Yan mga paps, tuloy-tuloy lang po ako sa aking ginagawa. Natingnan ko po yung mga dapat po gagawin po sa ating mga fry. Kasi hirap po talaga pag napabayaan po natin. Yan mga paps, maraming salamat po sa inyong pagsama po. Sana po lagi po ninyong subaybayan yung aking mga videos at suportahan nyo na rin po mga paps para lagi po kayong updated sa ating mga videos. Yung hindi pa po subscribe po, please subscribe my YouTube channel, Paps Rooftop po, para lagi po kayo updated sa ating mga videos. Pindutin nyo lang po yung notification bell, like and share lang po mga paps. Pag meron po kayong dapat po na i-share, mag-comment na lang po kayo kung ano po yung mga dapat nyo gagawin para po gagawa po natin ng videos po. Ayan, maraming salamat po mga paps. Sana po gusto niyo po itong ating videos para mayroon po kayong idea po sa pag-alaga po ng mga muli natin po. Yan po, ito po, magaganda rin po ito pag sisimulan po ninyo. Huwag nyo po isipin muna may makapagbenta po kayo. Ang isipin nyo lang po kung paano nyo po sila paramihin. Tapos alagaan, paano po alagaan, paano po ang tamang pakain po sa kanila at ang tamang pag-alaga po sa ating mga muli. Ang pagpapakain po dito sa mga muli po natin, lalo na po yung mga fry, dapat po lagi niyo po sila pinapakain para lumaki po sila ng gusto. Maganda po tingnan talaga yung lubong-lubo po sila kasi ang tawag po sa kanila balon muli po. Kaya dapat po maganda po ang pagka-balon po ng ating mga isda para quality po talaga. Kaya dapat i-boost nyo po talaga yung papakain po sa kanila. Huwag nyo po sila tipirin para maganda po yung quality ng ating mga isda. Ayan po mga paps, ang ano po dito, huwag po kayo matakot, basta iwasan nyo lang po sa gabi nyo po pakainin na marami. Yun lang pong iwasan nyo kasi mahirap naman po yung mga isda natin masubrahan po sa busog, kasama din po sa kanila. Yan mga paps, basta yun lang pag-alaga nyo po ay pagbutihin nyo lang po, masayaan po talaga kayo pag nakita nyo na po yung inyong mga mulis po ay ano na po ng kanilang mga bibis, nawawala po ang ating pagod sa pag-alaga po sa kanila at nakakatanggal po ng stress pag nakikita niyo po nagsilakihan na po sila. Ayan po, tulad po nito ay ano pa lang po yan, ilang araw pa lang po, mga 3 to 5 days o 3 days pa lang po yan. Ang ganda-ganda na po niyan. 16 pieces lang po yan. Ayan, ito naman po ang marami po talaga ito, yung ating golden blue-tail. Ito po ang pinakamarami pong anak na yung ating fry po talagang alagaan po natin yan mabuti. Ayan mga paps, pag-alaga po ng isda ay para lang po malibang po kayo kung wala po kayong trabaho o dito lang sa bahay lang po kayo. Ganito po, may libangan na po kayo. Napakaganda po talaga. Nakakatuwa po mga paps. Hindi po tayo talagang may stress
sa pag-alaga. Kahit mahirap po, at least matututo rin po tayo sa huli. Kaya yan mga paps, kung sino pong gustong mag-alaga po, mag-ano lang po kayo sa mga YouTube para malaman nyo po kung ano po ang dapat mga mag-alaga po ng mga isda. Yan po at yung crayfish. Yung ano lang po sa mga crayfish po kasi sobrang laki po ng kailangan yung so yung mga paps, bababa na po tayo dahil liligo na po tayo, mag-ayos na po tayo dahil maghahatid na po tayo ng ating workers po sa Eastwood. Yun pong una po natin yatid. Yung isa po mamaya pa siguro yun alas 12 o kaya alas 11. So bababa na po tayo. Maraming salamat mga paps sa inyong pagsama. Stay humble lang dyan please. Bye bye po. Thank you very much.